Nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo at dahil sa tila pagkainip kung ano ba talaga itong mangyayari sa ginagawang investigasyon sa nangyaring napakalawak na korupsyon dito po sa ating bansa. At ang pinakahuli ay itong paglutang ng 18 dating sundalo o 18 ex-Marines na kung saan ay nagbunyag at nagbigay po ng mga detalye kung paano yung nangyari at paglaganap na korupsyon at sinasabing di umano'y suhulan dito po sa ating gobyerno. At ngayon ay sabi po ng Iglesia ni Cristo ay sa halip na yung mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga testigo ang ginigipit. So ito po ang tila pahiwatig ng INC na tila ginigipit itong 18 Marines, ay dating sundalo ng Marines, at na kung saan sila po ay may bitbit na mga ebidensya at nagsasabi, may mga patunay na kung saan ay kung paano yung pag-deliver ng male-maletang pera sa iba't ibang mga korupsyon ng mga opisyal dito po sa ating bansa. So dito ay binasa po ni Brother Edwil Zabala, ang spokesperson ng INC, yung pinaka-official statement ng Iglesia ni Cristo at kaugnay ng mga nangyayari ngayon. At dito nga yung pinakahuli ay yung 18 Marines, dating Marines, na lumantad at nagsabi yung kanilang mga nalalaman dito sa sinasabing mga matindihong kurakutan at suhulan at korupsyon dito po sa ating bansa. At ayon po kay Brother Edwil Zabala ay meron ng panibagong panawagan ang INC laban sa umano'y napakalawak na katiwalian korupsyon dito po sa ating bansa. At matapos nga yung mahigit sa 3 buwan, diba, simula nung November ay nagsagawa po sila ng mapayapang rally diyan po sa Quirino Grandstand, di ba? Napakarami ng mga tao talagang dumagsa dyan. Ay hanggang ngayon ay hindi pa rin po natutuldukan. Wala nga parang nililihis po, wala po sa direksyon. Ito ginagawang investigasyon laban po sa partikular, ito sa flood control scandal na ito. Ito pakinggan natin ang pahayag ng Iglesia ni Cristo at sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Brother Edwil Zabala. Narito po ang pahayag ng INC. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng male-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot
Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Yan po, no? Ang pahayag at maliwanag ho yan at siguro naman inyo pong naintindihan na isa rin po ay sinita o tila pinaringgan ng INC. Ito pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson na kung saan ay, di ba ang sabi niya, kung saan ang ebidensya, dali ng ebidensya, nandun daw siya. Ngayon, ang pinagtataka po ng INC, meron na nga hong lumutang na mga dating sundalo na sila po ay naging tauhan ni dating Congressman Zaldico na nagsasabi yung mga detalye kung paano yung mga maletang i-deliver po sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, tila binabaliwala at malamya at matabang ho ang pagtanggap ni Lacson ho rito sa mga pahayag ng 18 ex-Marines. Alam niyo ho, talaga nakadidismayahan, no? Kasi sa halip na dapat matuwa ho si Lacson, dito ho, parang agad na binubutasan. Alam niyo ho, yung inuulit niya naman, yung ginawa niya ho kay, kay dating Sergeant Orly Gutesa, na kung saan ay, di ba, lumutang po sa Senado at sumumpa na katotohanan yung kanyang mga sabihin. At sinabi niya yung mga delivery na dinala dyan sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde, doon sa kanyang condo unit sa BGC, tapos sa Forbes Park, ganyan din po sa Aguado. Yun din po ang ang nilalaman ng affidavit ng 18 ex-Marines. Pero yung inyo pong matatandaan, di ba, nung lumutang itong si Orly Gutesa, ay imbis na pagtuunan ng pansin ni Lacson, yung laman ho ng mga pahayag ni Gutesa ay yung kanilang ang kanilang tinarget ho ay ito hong yung sinasabing peking pirma sa notaryo. Kung tutuusin kahit na walang notaryo, kahit nga hindi mo notaryado mga kababayan dahil sa nanumpa ho itong sumumpa itong si Gutesa sa Senado di ba sapat na ho yun, pero inilihis ho talaga. Ngayon eto na naman. Ito hong 18 ex-Marines ay tila gustong ilihis pa rin ni Lacson. At ngayon meron mo siyang mga binabanggit na parang kaduda-duda raw ho yung hindi yung sinasabi ho ng mga ex-Marines yung pagkatao mismo ang sinisiraan na naman ho mga kababayan at inililihis tila sabi hindi mukhang baka may destabilization. Sabi po ng Iglesia ni Cristo, kung may issue ng destabilization, kasi may binabanggit ho itong si Senator Lacson, mas lalong dapat na imbestigahan. Di ba? Kasi ang hirap po, kasi sabi po ng INC, ang ginagawa ho nitong si Lacson at iba pa, na humahanap po sila ng kaparaanan para mailihis yung atensyon ng publiko at mailihis dito ho sa flood control na ito. Yun po. Kasi sabi nga, dapat sa halip na nahabulin yung mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pondo ng bayan, diba? Tapos may naglalabas ng mga
Di ba, may tumitistigo ho rito eh. Sila po ho ang ginigipit. Ito ho yung 18 yung 18 ex-Marines ay tila ginigipit. O kung ano-ano at binabatuhan ng mga kung ano aligasyon, katulad ditong si dating Senador Trillanes, ay sabi niya, Duterte Camp daw ang gumastos doon sa press con. Hindi na issue yung kahit sino pa ang gumastos. At itong si dating Congressman Mike Defensor, inamin niya naman ho na tumutulong siya ngayon. Pero dapat ho ang tingnan ho rito mga kababayan, ano ba yung laman ng sinasabi nitong mga dating sundalo na tauhan ni Zaldico, yung 18 ex-Marines. Dapat kung ano ba yung kanilang mga impormasyon na maaring maibahagi para mas mabilis na malutas at maresolba itong problema ng korupsyon dito po sa ating bansa. Yun po. Kaya nga sabi ko ng INC, yung mga testigo yung pa ang ginigipit Imbis na protektahan at dinggin, tingnan yung kanilang mga aligasyon at mga hawak na impormasyon. Yun ho. At yun nga ho, sabi nga ho, ewan ko lang kung tatablan ho rito itong si Senator Lacson, kasi parang, di ba, may binabanggit ka ito may katanungan nga rito si Caloocan Congressman Ege Rice, na bahagi ka ba ng cover up, Senator Lacson? Parang ganun ho Kasi dito ho lumilito, parang pinagtatakpan ho, di ba? Ipilit ho na inililihis ni Lacson ito hong mga isyong ito. Napaka-importante kasi kung totoo na gusto hong talagang tuldukan ito hong korupsyon dito po sa ating bansa, kapag may mga ganyan lumalabas na impormasyon, di ba? Ito hong 18 na ex-Marines o voluntaryo po na lumabas at nagsasabi na ito ho impormasyon o mayroon silang affidavit, parang ayaw ho imbestigahan ni Lacson. Kung ano-ano mga sinasabi niya, hindi, baka yan may kinalaman sa destabilization, tapos kine-question ni Lacson yung timing. Ano ba ang timing? Kailan ba dapat na maglabas? Pati yung venue na sa Club Pilipino, o talagang binubutasan ng mga kababayan Di po ba? Hinahanapan para mailihis. Ito naman si Trillanes, sabi yung venue ang gumastos yung Duterte Camp O ano masama ron kung sino gumastos? Ang dapat ang maging sentro ho rito ng usapan, mali ba o tama? Falsifikado ba o hindi? Itong mga hawak na impormasyon ng 18 ex-Marines. Yun ho. Di po ba? Di imbestigahan para malaman. Yun ang sinasabi. Di po ba? Kaya, ewan ko lang ho mukhang napupundi na ho ang INC. At sa tagal ho, di po ba, pangako na, di ba, noong kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon po ng mapayapang rally ang INC noong Nobyembre, tapos, di ba, tapos yan, may mga nagpa-press con pa itong si Pangulong Marcos Jr. na sabi niya, hindi magiging merry ang Pasko ng mga tiwali. So, akala ho natin marami may pakukulong na mga sinasabing sangkot dito sa flood control, wala ho. Di ba? Walang nakulong. Tapos ngayong, kailan ba? Enero. Ayun, ang nakulong yung dating Senador Bong Revilla at ilang mga engineer, director po ng DPWH. Pero, yung mga malalaking isda, lalo na ho, yung mga contractor, congressman contractor pa, wala pa rin ho. Ni isa man, wala ho. Wala pa ho nakukulong. So talagang ang gusto ko kasi parang ang iisipin ho ngayon ng taong bayan baka inaakala ho ng Malacanang o ng administrasyon na naku, makakalimutan din yan ng Pilipino, lalamig din ang issue. Yun po ang binabanggit ho hindi ako nagkakamali ho kayo. Sabi po ng INC muli ay kanilang ipinapanawagan, naku, wag pong ipagpaliban yung pagbibigay po ng hustisya at tiyaking ang mga tunay na dapat humanagot ang siyang papanagutin. Hindi yung mga nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Ayon. So sumatotal, papanagutin nyo yung mga talagang nagnakaw at nagmaniobra dito po sa flood control scandal na ito. Hindi ito yung mga 18 ex-Marines na nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Yun ho.
At patuloy na hinihintay raw ho ng publiko Milyong-milyong mga Pilipino, hindi lang ho dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat, maging ang international community, ay ano ba talaga ang kalalabasan nitong investigasyon ng administrasyong ito. So kayo ho mga kaubayan, ano masasabi nyo rito? Yung INC nagsalita na at kasi, di ba, matapos na lumutang itong 18 ex-Marines, ang ginawa ho ng mga, di ba, nangunguna ngayon sa investigasyon, tulad ho itong si Senator Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung ano-anong pintas at binutasan kaagad. Sabi niya nabasa ko yung affidavit Ang sinasabi 805 billion ang napunta kay Zaldico. Siya na namigay. Mahigit sa 1.3 trillion lang. So ibig sabihin yung 70% napunta sa kay Zaldico. Kasi paano na yung sina Bernardo, Alcantara, yung iba pa na nakinabang dito po sa flood control. Pero kung talagang totoo na binasa po ni Lacson yung affidavit, maliwanag doon sinasabi, hindi lang sa flood control yung pinangkunan ng pera. Hindi ko kasi binasa pero maaaring binasa siguro at maaaring naintindihan kaya nakaisip kung paano ililihis. Kung paano na lilituhin ang taong bayan. Di po ba? So kayo ho mga kababayan, ano masasabi niyo ho rito? Sabi nabanggit, katulad ho ngayon, itong si Trillanes, nililito niya rin. Iba ho sabi, nako, yung sa press con dyan sa Club Pilipino, ang nagbayad at ang gumastos yung Duterte Camp. Ano naman masama kung sila nagbayad? Yung kanilang pinambayad ba galing pa sa flood control? Ang mas masama, yung pinanggastos sa mga taga-ICC. Na sinasabi na aligasyon ho ng 18 ex-Marines. Yun ang masama. Galing po sa taxpayers' money na ipinantustos para itapon at siyempre ipagkanulo ang iyong kapwa Pilipino. Ito po si dating Pangulong Duterte. Yun ho, di ba? Yun ang maliwanag. Di po ba? So, yung sa press ko na yan, ako ho mga kababayan, hindi issue yan Kahit sino pa ang nagbayad. Kasi ang ipinangbayad yan, kung hindi naman galing sa pagnanakaw di po ba? Sinasabi, galing sa Duterte Camp, anong gusto yung palabasin ni Trillanes? Yun ho. So, dapat ang gawin ho ni Trillanes, ituloy mo na yung sinasabi mong pagsasampa ng kaso. At para, alam niyo, sa kote, magkalabasan ng mga ebidensya at yung katotohanan na ibinabato rin sa iyo. Di ba? Yun ho. So, yun lang ho mga kaubayan. Kayo na masasabi niyo rito na tila may nangyayaring cover up dito pagtatakip at ito pong si Senator Lacson, siya ho mismo ay kung ano-anong pintas at hinahanapan ng butas ito hong 18 ex-Marines na kesyo, nako yung mga dyan natanggal naman sa serbisyo mga yan tapos meron pa na kung saan ang sinasabi, nako parang destabilization yan talagang pati yung venue, yung Club Pilipino, sakto, yung pagdiriwang EDSA 2, kung ano-ano, tapos yung pera raw di Zaldico, 805 Kung talagang binasa, so yun nga sabi ng INC, nako kasi nakadidismaya, kasi yung iba ay hinahanap yung mga issue para ilihis. Itong ginagawa. Talagang tayo nakakasaksi ho dyan, mga kababayan. Kayo ho, sige na, magbibigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsalita na. Hindi na po nakatiis dito po sa tila gustong gipitin at usigin yung 18 ex-Marines sa halip na tingnan, busisiin, imbestigahan yung mga hawak nilang impormasyon. Di po ba para sa ikalulutas ng nangyaring sobra at lawak ho na korupsyon, katiwalian sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, huwag niyo yung kalimutan na mag-subscribe po at paki-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar.
Maraming salamat muli. Magandang araw po. Ito po si Ka Eli.